tatlong dahilan kung bakit nahihirapan kang makuha yung goals mo. Hi guys! Good morning! Kumusta po kayong lahat? And today is our third day dito po sa Taipei, Taiwan. And before po kami mag-breakfast, may gusto po akong i-share sa inyo na based on my experience sa business or industry na ginagawa ko na network marketing. Ito po is tungkol sa goals or pangarap mo sa buhay. So, ang title na gusto ko pong i-share sa inyo is yung tatlong dahilan kung bakit nahihirapan kang makuha yung goals mo. Alright? So, number one, ito po yung blame. So, madalas po, naninisi tayo, nagpo-point finger tayo sa ibang tao na yung nangyayari sa buhay natin, madalas po na sinisisi natin yung ibang tao. So, yun po yung reason bakit hindi tayo nag-grow, hindi po tayo nag-i-improve, at hindi po natin natutulungan na maging better po yung character natin. So, dapat take in charge, alright? So, magkaroon tayo ng ownership po sa kung ano man yung sitwasyon natin sa buhay. Sabi nga nila, kung ano man yung buhay natin ngayon, tayo po ang nag-decide. Okay? Tayo po ang nagkaroon ng choice, kaya po natin siya na-achieve. Okay? So, ang kailangan po natin gawin is huwag po tayong mag-point finger. Okay? Dapat akuin natin, then matuto po tayo dun sa kung ano man yung pagkakamali na nagawa natin. Alright? And tuloy-tuloy lang po tayo mag-improve. So, naniniwala po ako na kapag wala tayong ibang sinisisi na tao sa kung ano man yung buhay natin ngayon, sarili lang po natin yung sinisisi natin. So, naniniwala ako na doon po mag-i-start na mag-grow tayo. At the same time na madidevelop natin yung mga skills na kailangan natin gawin para makuha po natin yung mga pangarap natin sa buhay. So, that's number one. Number two, ito po yung pagko-complain. Okay? So, lagi tayo nagko-complain na ang dami nating mga problema, mga struggle, mga challenges sa buhay na nai-encounter. So, sa pagko-complain lagi, nakakalimutan natin na mag-isip ng solusyon sa problema na nai-encounter natin. Tama po ba? So, kaysa naman po na mag-complain tayo sa mga problema o again, yung mga challenges or struggle na pinagdadaanan natin, why not na mag-isip tayo ng solusyon? Di ba? So, isipin natin ano ba yung solusyon na pwede natin gawin para matapos yung problema. 'Di ba? Ano yung solusyon na alam mo yun na pwede nating isipin or maging action para lahat ng mga na-encounter natin na challenges sa buhay o kung ano man yung mga problema natin, matapos po siya. Tama ba? So, yun po yung mga mindset ng mga successful people na lagi po sila nag-iisip dun sa solusyon at hindi po dun sa problem. Tama? So, yun po yung gagawin natin na never po tayo magko-complain or magfo-focus dun sa problema. Bagkus, mag-focus po tayo dun sa kung ano yung solusyon na pwede natin gawin para matapos po yung problema. So, that's number two. So, number three, ito po yung justify. Okay? So, lagi po tayong nagdadahilan. Okay? Like for example na umuulan kasi, di ba? Mainit kasi si ganito, kasi si ganyan. Kapag lagi tayong ganun ang sinasabi natin at marami tayong nagkakaroon tayo ng excuses, di ba? So, yun yung magiging reason bakit hindi natin makuha yung goals natin. Yun po yung nagbablock para mag-step forward tayo dun sa goals natin at ma-achieve natin. Okay? Yung maraming excuses. Kaya kung ikaw ngayon na napapanood mo tong video, make sure na tanggalin mo yung excuses mo sa buhay. Kasi yan yung magiging reason bakit hindi mo makuha yung mga goals mo. Tama ba? So, yun lang naman yung tatlong reason bakit hindi natin makuha yung mga goals natin. Kaya kung ikaw napapanood mo tong video ngayon, make sure kung gusto mo makuha yung mga goals mo sa buhay, kailangan tanggalin mo itong tatlong bagay na to. Okay? So, sigurado ako na dahan-dahan po makukuha ninyo kung ano man yung goals nyo sa buhay. Kasi yan lang naman po naman yung ginagawa ko, okay?
kung bakit kahit papaano marami po tayong mga goals na nakukuha sa buhay natin. Alright? So, yun lang naman. So, maraming salamat and see you again sa next video. Bye-bye!